Dalawang pulang linya. Iyon lang ang tanging laman ng mundo ni Megan sa mga sandaling iyon. Nakatitig siya sa maliit na puting bagay sa kanyang nanginginig na kamay at pakiramdam niya ay huminto sa pag-ikot ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Dalawang pulang linya. Isang positibong resulta, isang mainit na likido, ang unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Sa wakas. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taon ng paghihintay at pananalangin, ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap ay nasa sinapupunan na niya. Magiging ina na siya. Sila ni Guillermo, ang kanyang pinakamamahal na asawa, ay magkakaroon na ng isang buo at kumpletong pamilya. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pang umbok, wala pang nakikita, ngunit alam niya, nararamdaman niya ang milagro sa loob niya. "Hello, baby!" Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag dahil sa nag-uumapaw na emosyon. "Ako ang mommy mo." Kailangan niyang sabihin ito kay Guillermo, pero hindi sa simpleng paraan. Kailangan itong maging espesyal, isang sorpresa na hinding-hindi niya malilimutan. Buong hapon, abala si Megan sa paghahanda. Nagluto siya ng paboritong steak ni Guillermo, naghanda ng mamahaling red wine, at nag-ayos ng kanilang hapagkainan na para bang ito ang kanilang unang anibersaryo. Mga kandila, malumanay na musika, at ang halimuyak ng kanyang pagmamahal na bumabalot sa buong bahay. Nang malapit nang matapos ang kanyang paghahanda, naisipan niyang kunin ang mga maruruming damit ni Guillermo mula sa kanilang silid para ilagay sa laundry basket. Habang isa-isa niyang dinadampot ang mga ito, nahawakan niya ang puting polo na isinuot nito kahapon mula sa opisina. Itinaas niya ito, handa nang ilagay sa basket, nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa may kwelyo ng damit, malapit sa balikat ay may isang maliit na bakas. Isang bakas ng lipstick, kulay dark red wine. Natigilan si Megan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Kinabahan siya. Isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang batok. Hindi sa kanya ang lipstick na yon. Hindi siya gumagamit ng ganoong kulay. Ang kulay ng lipstick niya ay laging light pink o nude. Alam na alam iyon ni Guillermo. Pinilit niyang iwaksi ang masamang iniisip. Baka, baka sa isang kliyente lang yon. Isang yakap ng pasasalamat? Isang aksidente? Maraming posibleng dahilan. Hindi niya dapat sirain ang perpektong gabi na ito dahil lang sa isang maliit na bagay. Itinago niya ang polo sa ilalim ng iba pang mga damit at sinubukang ibalik ang saya sa kanyang puso para sa kanilang baby. Dumating si Guillermo ilang sandali pa. Dala ang kanyang pamilyar na ngiti at mainit na yakap. "Wow, Hon, anong meron?" "Mukhang napaka-espesyal ng gabing ito," sabi niya habang hinahalikan siya sa noo. "Gusto lang kitang isurprise," malambing na sagot ni Megan, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa mga labi nito. Buong hapunan, sinubukan ni Megan na maging normal. Ngumiti siya, nakipagkwentuhan, at pinakinggan ang mga nangyari sa opisina ni Guillermo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, ang imahe ng mantsa ng lipstick ay paulit-ulit na sumusulpot sa kanyang isipan. "Okay ka lang ba, Hon? Parang ang lalim ng iniisip mo," puna ni Guillermo. "Okay lang ako. Pagod lang siguro." Pagsisinungaling niya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang matamis na usapan nang biglang mag-vibrate ang cellphone pa ni Guillermo na nakapatong sa mesa. Mabilis itong sinulyapan ni Guillermo at sa isang iglap, nakita ni Megan ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng pag-aalala o marahil ay gulat bago ito mabilis nang ngumiti ulit. Itinagilid nito ang screen palayo sa kanya. "Sino yan, Hon?" tanong ni Megan. Subukang gawing natural ang kanyang boses. Wala ito. Trabaho lang, Hon. Mula sa company." Mabilis na sagot ni Guillermo, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na may pinindot sa screen.
Nakita ni Megan kung paano nito binura ang mensahe nang hindi man lang ito binubuksan ng buo. Ngumiti si Giler sa kanya, isang nangiting hindi umabot sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na ni Megan ang matamis na pangarap na kanyang inihanda para sa gabing iyon. Ngayon ay may lason na. Hindi na naibalik pa ang tamis ng gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, tahimik na lamang si Megan. Pinilit niyang ngumiti at sabihing masama lang talaga ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa loob niya, ang maliit na mantsa ng lipstick ay lumaki at naging isang halimaw na sumisira sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagkabalisa. Sinubukan ni Megan na kumbinsihin ang sarili na nag-overthink lang siya, nadala lang ito ng kanyang pagbubuntis. Pero ang kilos ni Giler ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming dahilan para magduda. Naging mas malambing ito, halos sa puntong nakakairita na. Palagi siyang may dalang bulaklak, laging nagyayakap at humahalik. Ngunit ang mga mata nito, kapag tinititigan niya, ay tila may inililihim. Ang cellphone na nito ay palagi na ring nakalock at hindi iniiwan kahit saan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Megan sa sala, narinig niya si Giler na may kausap sa telepono sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, sapat lang para marinig ang usapan. Oo, mamayang gabi, sa dati pa rin, sabi ni Giler, ang boses ay mahina. Hindi niya alam. Sinabi kong may importanteng meeting ako. Kasama si Sir Martinez. Sige na, ibababa ko na. I love you. Ang huling dalawang salita ay parang sinaksak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Hindi iyon ang tono ng boses na ginagamit ni Giler kapag kausap ang mga kliyente. Iyon ay malambing, personal at puno ng isang pamilyar na init na dapat ay para lamang sa kanya. Pagpasok ni Giler sa loob, sinalubong niya ito ng isang pilit ng ngiti. Sino yun, Hon? Si Sir Martinez lang. Kinukumpirma ang meeting mamaya. Huwag mo na akong hintayin. Baka gabihin ako, sabi ni Giler. At hinalikan siya sa noo bago umakyat sa taas para magbihis. Hindi na kinaya ni Megan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang makaalis na si Giler, kinuha ni Megan ang susi ng isa pa nilang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang app sa kanyang cellphone na konektado sa GPS ng kotse ni Giler. Saglit siyang nag-alinlangan. Ito na ba talaga? Sisirain niya ang tiwalang pundasyon ng kanilang pagsasama? Pero huli na. Ang tiwalang yon ay matagal nang may lamat. Pinindot niya ang screen. At ang nakita niya ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. Ang kotse ni Giler ay hindi papunta sa business district ng Makati. Papunta ito sa direksyon ng Timog Avenue, isang lugar na kilala sa mga bar at restaurant. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya sa kotse at kahit nanginginig ang buong katawan, pinaharurot niya ito. Sinusundan ng maliit na pulang tuldok sa screen ng kanyang cellphone. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Pinipilit niyang isipin na baka nagkamali lang siya. Baka doon lang talaga ang meeting place. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw ng katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada sa isang madilim na bahagi. Tanaw ang entrada ng isang maliit at pribadong bar. Doon nakatigil ang pulang tuldok sa kanyang GPS at sa harap ng bar nakita niya ang kotse ni Giler. Ilang minuto siyang naghintay, ang puso niya ay halos sumabog na. At pagkatapos, lumabas sila. Si Giler. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito ay isang babaeng kilalang kilala niya. Ang kanyang pinsan, ang itinuturing niyang kapatid. Si Tiffany. Nagtatawanan sila, ang kanilang mga katawan ay magkalapit. At sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, itinaas ni Giler ang mukha ni Tiffany at hinalikan ito. Hindi isang simpleng halik. Iyon ay isang halik na puno ng pananabik, ng pagmamahal,
ng isang relasyong matagal nang itinago. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Megan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na hindi na niya maramdaman ang anuman, kundi isang malawak na kawalan. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang tanging gusto niya ay umalis, tumakas, makalayo sa bangungot na yon. Walang pag-iingat niyang pinaatras ang sasakyan at walang isip na ipinihit ang manibela para bumalik sa kalsada. Basa ang kanyang mga pisngi. Malabo ang kanyang paningin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang durog na puso. Isang malakas na busina. Mula sa kanyang gilid, isang nakakasilaw na ilaw. Huli na ang lahat. Isang puting kisame. Iyon ang unang bagay na bumungad kay Megan nang imulat niya ang kanyang mga mata. Kasunod nito ang amoy. Amoy ng gamot, ng antiseptic, isang malinis ngunit malungkot na amoy na sumisigaw ng isang salita. Ospital. May kirot. Isang mapurol na kirot na tila kumakalat sa buo niyang katawan, mula ulo hanggang balikat, pababa sa kanyang mga braso. Ngunit ang kanyang mga binti, wala siyang maramdaman. Sinubukan niyang igalaw ang mga daliri sa paa, ngunit walang sumunod. Walang nangyari. Isang pinto ang bumukas at isang lalaking nakaputing coat ang pumasok. Ang doktor. May ngiti ito sa labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Good morning, Mrs. Sandoval. Mabutit gising ka na." Malumanay nitong sabi. "Ako si Dr. Reyes. Naaalala mo ba ang nangyari?" Umiling si Megan. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng sakit. Ang mga imahe ay pira-piraso sa kanyang isipan. Ang halik, ang mga luha, ang nakakasilaw na ilaw. Huminga ng malalim ang doktor bago magpatuloy. "You were in a car accident. Malubha ang naging pinsala, pero masuwerte ka at naligtas ka." Naligtas? Kung ganito ang pakiramdam ng maligtas, ayaw na niyang isipin kung ano ang kabaligtaran nito. Ang baby ko? Iyon ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay tuyo at garalgal. Ang mukha ng doktor ay bumakas ng kalungkutan. "I'm so sorry, Megan. We did everything we could but we lost the baby." Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Megan. Ang dalawang pulang linya, ang pangarap, ang munting buhay sa loob niya. Lahat ay nawala. Isang malakas at tahimik na sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. "At may isa pa tayong kailangang pag-usapan," sabi ng doktor. Ang boses ay mas maingat na ngayon. "Dahil sa impact ng aksidente, nagkaroon ng matinding pinsala ang iyong spinal cord. This resulted in temporary paralysis of your legs. Hindi ka makakalakad. Sa ngayon, paralysis, pagkawala ng anak." Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang ulo hanggang sa mawalan na ito ng kahulugan. Ang buong mundo niya, sa isang iglap, ay naging abo. Nang matapos magpaliwanag ang doktor, pumasok naman sila. Si Giler at si Tiffany. Si Giler ay mukhang haggard, hindi ahit, at ang mga mata ay namumula. Tumakbo ito sa tabi niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Hon, salamat sa Diyos at ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Andito lang ako. Hindi kita iiwan." Si Tiffany naman ay nasa isang sulok. Humihikbi. Ang mga mata ay namamaga na tila ilang araw nang umiiyak. "Ate Megan, sorry. Pero nakita ni Megan, sa likod ng pag-aalala sa mga mata ni Giler, nakita niya ang kislap ng tagumpay. Sa hawak nito, naramdaman niya ang lamig ng pagkukunwari. At sa mga hikbi ni Tiffany, narinig niya ang tunog ng tagumpay ng isang ahas. Mga demonyong nagbabalat kayong anghel. Napapikit na lang si Megan. Pagod na siya. Pagod na sa lahat ng sakit. Pinakita niyang tinatanggap niya ang kanilang pag-aalala, ang kanilang simpatsya. Hinayaan niyang maniwala sila na wala siyang alam.
na siya ay isang kaawa-awang biktima. Pero sa ilalim ng pagpikit na yon, isang binhi ng galit ang nagsimulang tumubo. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak at ang pait ng katotohanan ay nagsanib. Lumilikha ng isang bagong damdamin sa loob niya. Hindi na ito simpleng kalungkutan. Ito ay pagkamuhi. Isang butil ng luha ang tahimik na gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, pababa sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng puot. Gabi. Ang ilaw sa silid ay patay na. Inakala nilang tulog na siya. Narinig niyang bumukas ng marahan ng pinto at sumara. Pagkatapos ay may mga bulungan sa labas, sapat lang ang lakas para marinig niya. Boses ni Giler at ni Tiffany. Halos perpekto na ang lahat. Bulong ni Giler. May himig ng pagmamalaki sa boses nito. Ang huling yugto na lang ang kulang. Ang pag-uwi sa bahay na minsan niyang tinawag na paraiso ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat sulok ng kanilang tahanan ay may alaala ni Giler, ng kanilang pagmamahalan, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay mga multo na nanunuya sa kanya. Ang malambot na kama kung saan sila'y nagsumpaan ng walang hanggan ay ang parehong kama kung saan siya ngayon nakahiga, isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang dating paraiso ay isa na ngayong magandang kulungan. Si Giler at Tiffany ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Inaalagaan siya, sinusubuan, tinutulungang uminom ng gamot. Sa mata ng mundo, sila ang perpektong pamilya na nagdadamayan sa gitna ng trahedya. Ngunit para kay Megan, ang bawat paghawak nila ay parang haplos ng ahas. Ang bawat malambing na salita ay may kamandag. Isang gabi, habang nakahiga siya at nagkukunwaring tulog, narinig niya silang pumasok sa kanyang silid. Akala nila ay mahimbing na ang kanyang pagkakatulog dahil sa epekto ng gamot na ipinainom sa kanya. Kamusta na siya? Boses ni Tiffany, mahina at tila nag-aalala. Ayun, parang gulay, sagot ni Giler, at sa tono nito, narinig ni Megan ang isang nakakasuklam na pagmamalaki. Ang galing ng mga gamot na bigay ng kakilala kong doktor. Unti-unti, pinapahina nito ang isip niya. Ginagawa siyang parang laging lutang. Sa ilang linggo pa, madali na nating mapapapirma ang mga papeles. Anong papeles? Ang special power of attorney. Ano pa ba? Sagot ni Giler. Kapag napasa atin na yon, ako na ang magpapatakbo ng lahat ng ari-arian niya. At kapag nakita ng mga abogado na wala na siya sa tamang pag-iisip, madali ko nang maililipat ang lahat sa pangalan ko. Sa ilalim ng kumot, ang mga kamay ni Megan ay naikuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. May mas matindi pang sakit na nangingibabaw sa lahat. Hindi ka ba nakokonsensya, Giler? Tanong ni Tiffany, ngunit walang bahid ng tunay na pagsisisi sa boses nito. Kawawa naman si ate. Isang halakhak ang kumawala kay Giler, isang halakhak na puno ng kasakiman. Konsensya. Tiffany, matagal na dapat sa atin to. Alam mo ba na ang pamilya niya ang nagligtas sa pamilya ko mula sa pagkalugi noon? Utang na loob. Buong buhay ko, ipinamukha sa akin ng pamilya niya na may utang na loob ako. Ngayon, oras na para singilin ang utang na yon. Akin dapat ang lahat ng ito. Naramdaman ni Megan ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lang pala ito simpleng pagnanasa sa pera. Ito ay galit na matagal ng kinimkim. Isang inggit na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Paano ang aksidente? Hindi ba't delikado yon? Paano kung namatay siya? Tanong ulit ni Tiffany. Mas maganda sana. Malamig na sagot ni Giler. Pero okay na rin to. Mas kapani-paniwala ang kwento natin. Isang asawang nagluluksa at nawawala sa sarili dahil sa pagkawala ng anak. Walang sino man ang magdududa. Ang sakit ay hindi nawala.
Nag-iba lang ito ng anyo. Ang pighati ay naging purong galit. Ang mga luha ay natuyo at naging determinasyon. Ang babaeng minsan ay puno ng pag-ibig at pangarap ay namatay na sa gabing iyon. Ang ipinanganak na kapalit ay isang babaeng may iisang layunin. Ang singilin sila sa lahat ng kanilang ginawa. Naramdaman niya ang pag-upo ni Giler sa gilid ng kama. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Kawawang Megan, pero huwag kang mag-alala. Aalagaan kita habang buhay. Gusto niyang dumura. Gusto niyang sumigaw. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging mahina sa kanilang paningin. Maya-maya'y tumayo si Giler. Oras na para sa gamot niya. Narinig niya ang kalansing ng baso at ang pagbukas ng bote ng tableta. Bumalik ito sa tabi niya. Megan Hon, gisi-gising, inumin mo na to. Malamig na sabi ni Giler habang marahang tinatapik ang kanyang pisngi. Dahan-dahang iminulat ni Megan ang kanyang mga mata, nagkukunwaring nahihirapang bumangon mula sa pagkatulog. Nakita niya ang nakangiting mukha ni Giler. Hawak ang isang basong tubig at 2 puting tableta sa palad nito. Uminom ka na, mahal ko, sabi nito. Ang nangiti ay puno ng kasinungalingan. Para gumaling ka at bumuti ang pakiramdam mo. Alam ni Megan na ang mga tabletang iyon ay hindi gamot. Iyon ay lason. Araw-araw ay pare-pareho. Gigising si Megan, pakakainin ni Tiffany at papainumin ng gamot ni Giler. Pagkatapos noon, hahayaan na lang siyang nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, nakatanaw sa hardin na dati nagbibigay sa kanya ng saya, ngunit ngayoy simbolo na lang ng kanyang pagkakakulong. Bawat inom niya ng tableta ay isang maliit na kamatayan. Nararamdaman niya ang epekto nito, ang panghihina ng kanyang katawan, ang panlalabo ng kanyang isipan. Nahihirapan siyang mag-isip ng diretsyo. Ang galit sa kanyang puso, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang malunod sa artipisyal na ulap na nililikha ng gamot. Dahil kailangan magtrabaho ni Giler at may sariling buhay si Tiffany, kumuha sila ng isang pribadong nurse para magbantay kay Megan sa buong araw. Ang pangalan niya ay Lita. Si Nurse Lita ay isang babaeng nasa mga 40 anyos, tahimik at mukhang mahiyain. Sa unang tingin, mukha siyang mabait. Ngunit para kay Megan, isa lang din siyang bayarang bantay, isang kasangkapan sa masamang plano ni Giler, kaya't hindi niya ito kinakausap. Hinahayaan niya lang itong gawin ang trabaho nito. Isang gabi, matapos ipainom ni Giler ang kanyang gamot, umalis ito para sa isang business dinner. Si Tiffany naman ay nagpaalam na uuwi muna sa kanila. Naiwan si Megan kasama si Nurse Lita. Nakatulala lang si Megan sa kawalan. Nararamdaman na ang unti-unting pagkalat ng gamot sa kanyang sistema nang mapansin niya ang kakaibang kilos ni Lita. Nakatayo ito sa may pinto, paulit-ulit na sumisilip sa labas, tila may tinitiyak. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, nilapitan siya ni Lita. Lumuhod ito sa harap ng kanyang wheelchair at nakita ni Megan ang mga luha sa mga mata nito. Ma'am Megan, bulong ni Lita. Ang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Patawarin niyo po ako. Hindi kumibo si Megan. Ano na namang palabas ito? Hindi ko na po kaya, ma'am. Patuloy ni Lita. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. May utang na loob po ako kay Sir Giler. Tinulungan niya ang pamilya ko noon, kaya napilitan akong gawin to. Pero mali po ito. Maling-mali. Nakatitig lang si Megan. Ang kanyang isip ay nagsisikap na iproseso ang mga salita sa kabila ng epekto ng gamot. Ang mga gamot na yan, ma'am. Humikbi si Lita. Hindi po yan para sa inyo. Pero huwag po kayong mag-alala. May kinuha si Lita mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bote ng gamot. Ilang araw ko na pong pinapalitan ang mga tableta. Ang iniinom na po nitong huli ay mga bitamina lang.
Itinatapon ko po ang totoong gamot sa banyo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Megan. Bitamina. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay tila bahagyang lumilinaw ang kanyang isip. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Nakikita ko po kayo araw-araw, ma'am. Nakikita ko po ang ginagawa nila sa inyo. Hindi po ako masamang tao, sabi ni Lita. Gusto ko pong itama ang pagkakamali ko. May isa pa siyang kinuha mula sa kanyang bulsa, isang luma at mumurahing cellphone. Ito po, ma'am. Itago nyo. Walang nakakaalam nito. Gamitin nyo po para makahingi ng tulong. I-text nyo lang po ako kung may kailangan kayo. Ako na po ang bahala. Nanginginig na kinuha ni Megan ang cellphone. Ang maliit na bagay na yon ay tila isang susi. Isang susi para makalaya. Tumayo si Lita at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Ibinalik ang propesyonal na anyo. May mga nakatagong kamera po sa buong silid, ma'am. Si Sir Giler ang nagpalagay. Kailangan nating maging maingat. Bulong nito bago lumayo. Magkunwari po kayong tulog na. Sinunod ni Megan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman ni Megan na hindi siya nag-iisa. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Nagsimula ang isang mapanganib na laro sa loob ng bahay. Sa umaga, si Megan ay ang kaawa-awang pasyente. Lutang ang isip, walang emosyon ng mukha, at ganap na nakadepende sa mga taong sumisira sa kanya. Perpekto niyang ginagampanan ang papel na gusto ni Giler na makita. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na at ang kadiliman ng kanilang nag-iisang kakampi, ibang Megan ang lumalabas. Okay na, ma'am. Nasira ko na po pansamantala ang koneksyon ng CCTV sa kwarto nyo. Meron tayong 1 oras, text ni Lita mula sa sarili nitong kwarto. Iyon ang hudyat na hinihintay ni Megan. Gamit ang natitirang lakas sa kanyang mga braso, dahan-dahan niyang inililipat ang kanyang sarili mula sa kama papunta sa sahig. Ang unang ilang gabi ay purong paghihirap. Ang kanyang mga binti ay parang mga dayuhang bagay, mabibigat at walang pakiramdam. Ngunit hindi siya sumuko. Sa tulong ni Lita, na maingat na pumupuslit papasok sa kanyang silid, sinimulan niya ang isang masakit, ngunit kinakailangang proseso. Dahan-dahan lang po, ma'am. Iangat niyo po ang tuhod, gabay ni Lita sa pabulong na boses. Pinipilit ni Megan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa sakit at hirap, pawis, luha, at determinasyon. Iyon ang bumubuo sa kanyang mga gabi. Kailangan mong tumayo, Megan, sabi niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang mantra. Para sa anak mo, para sa sarili mo. Isang gabi, habang nakahawak sa gilid ng kama, sa wakas ay nagawa niyang itukod ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon, handang bumigay anumang oras, ngunit nakatayo siya. Nagawa niyo, ma'am. Nagawa niyo. Tuwang-tuwang bulong ni Lita. Iyon ang unang tagumpay, isang maliit na hakbang patungo sa kanyang paghihiganti. Habang pisikal siyang lumalakas, ang kanyang plano ay unti-unti ring nabubuo. Sa tulong ni Lita, nagsimula silang mangalap ng ebidensya. Gamit ang ibinigay na cellphone, lihim na inire-record ni Lita ang mga pag-uusap ni Giler at Tiffany kapag akala nila ay wala ng ibang nakakarinig. Isang recording ng kanilang pag-uusap tungkol sa pagpeke ng mga pirma. Isang video nakuha ni Lita mula sa siwang ng pinto kung saan makikitang naghahalikan ng dalawa. Bawat ebidensya ay isang bala. Isang bala na inihahanda ni Megan para sa tamang panahon. Isang gabi, matapos ang kanilang pagsasanay, nakaupo si Megan sa sahig, habol ang hininga, habang minamasahe ni Lita ang kanyang mga binti. Bakit mo ginagawa to, Lita? Tanong ni Megan. Ang kanyang boses ay taos-puso. Delikado ang ginagawa mo. Huminga ng malalim si Lita.
Nawalan din po ako ng anak noon, ma'am. Dahil sa kapabayaan ng asawa ko. Alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa at walang magawa. Hindi ko na po hahayaang mangyari yon sa iba kung kaya kong tumulong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Megan si Lita hindi bilang isang nurse o isang kakampi, kundi bilang isang kaibigan, isang kapwa babaeng sinaktan ng mundo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla silang nakarinig ng tunog ng sasakyan sa garahe. "Si Sir Giler!" natarantang sabi ni Lita. Ang aga niyang umuwi. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Megan ay nasa sahig pa rin, malayo sa kanyang kama. Ang wheelchair niya ay nasa kabilang dulo ng silid at ang CCTV ay babalik online anumang oras. Wala na silang oras. Para kay Giler Sandoval, ang buhay ay hindi pa naging ganito kaganda. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan pauwi, isang ngangiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano na parang isang perpektong obra maestra na siya mismo ang lumikha. Ang tawag mula sa kanyang abogado kaninang hapon ang nagpakumpleto sa kanyang araw. "Giler, kailangan ko lang ng final medical assessment ng doktor ni Megan na nagsasabing mentally incapacitated na siya. Once I have that at ang pirma niya sa special power of attorney, aabot lang ng ilang linggo para ma-liquidate ang ilang assets niya at mailipat sa isang joint account." Isang joint account na siya lang ang may control. Napahagik-hik si Giler. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ni Megan, ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki nito ay mapupunta na rin sa kanya. Hindi na siya ang asawa lang ni Megan Sandoval. Siya na ang magiging si Giler Sandoval, ang makapangyarihang CEO. Pumasok siya sa kanilang mansyon na parang hari. Ang katahimikan ng bahay ay musika sa kanyang pandinig. Dumiretso siya sa silid ni Megan. Naabutan niya itong mahimbing na natutulog o ganoon ang anyo nito. Ang mukha nito ay payapa, ngunit may bahid ng kalungkutan. Kaawa-awa, mahina. "Kawawa ka naman, mahal ko?" bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng babaeng minsan niyang pinangakuan ng habambuhay na pag-ibig. Wala na siyang naramdamang kahit anong pagsisisi. Para sa kanya, si Megan ay isang hadlang na lang, isang tulay na kailangan niyang tawirin para makuha ang gusto niya. Lumapit si Tiffany, nakalalabas lang mula sa kusina. Sinalubong siya nito ng isang mainit na halik. "Kamusta ang mahal nating Reyna?" tanong ni Tiffany. May halong panunuya ang boses. "Ayun, nangangarap pa rin siguro," sagot ni Giler, habang niyayakap ang baywang ni Tiffany. "Malapit na, babe. Konting tiis na lang. Ibibigay ko sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo." "Sigurado ka bang hindi na siya makakagulo?" tanong ni Tiffany. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa natutulog na si Megan. Matalino si ate. Ngumisi si Giler. Matalino dati. Tingnan mo nga siya ngayon. Hindi niya kayang pumunta sa banyo ng walang tulong. Salamat sa mga gamot, ang isip niya ay kasing lumpo na rin ng mga binti niya. Itinaas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang live feed mula sa mga CCTV camera. Pinanood niya ang replay ng mga nagdaang oras. Nandoon si Megan, nakaupo sa wheelchair, nakatulala sa bintana. Kumakain, umiinom ng gamot, natutulog, walang anumang hinala. Perfect, sabi niya sa sarili. Mayroon siyang isang malaking plano para sa darating na linggo, ang kanyang kaarawan. Magdaraos siya ng isang malaking salo-salo. Iimbitahan ang lahat ng kanilang mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo sa negosyo. Ito ang magiging perpektong entablado. Sa harap ng lahat, ipapakita niya kung gaano siya mapagmahal na asawa, inaalagaan ang kanyang may bahay na may sakit. Lilikha siya ng isang kwento ng trahedya at katatagan. At sa gitna ng simpatya ng lahat, hihingin niya ang pirma ni Megan sa mga dokumento. Sasabihing para lang ito sa medical consent.
Walang sino man ang mag-iisip na may masama siyang motibo. Ano sa tingin mo, babe? Isang grand birthday party para sa akin? Tanong niya kay Tiffany. Nagningning ang mga mata ni Tiffany. I love it! At pagkatapos ng party, kapag ate na ang lahat, pwede na nating ipadala si ate sa isang magandang care facility sa probinsya. Isang lugar kung saan maalagaan siya ng husto. Tumango si Giler. Ang kanyang isip ay lumilipad na. Isang bagong buhay, isang bagong simula kasama si Tiffany at ang milyon-milyong pera ni Megan. Tumingin siya ulit sa natutulog na si Megan. Matulog ka lang ng mahimbing, Megan. Dahil kapag nagising ka, ang mundo mo ay pag-aari ko na. Hindi niya alam na sa ilalim ng kumot, si Megan ay gising na gising. Ang mga kamay nito ay nakakuyom at sa likod ng mga matang nakapikit, isang bagyo ang nagbabadyang mamuo. Ang bitag na inaakala niyang para kay Megan ay sa katunayan para sa kanya. Dumating ang araw ng kaarawan ni Giler. Ang buong mansyon ay nabago. Naging isang lugar ng pagdiriwang, mga naglalakihang palamuti, mga catering staff na abala sa paghahanda ng pagkain, at ang unti-unting pagdating ng mga eleganteng bisita. Sa gitna ng lahat ng ito, si Megan ay nakaupo sa kanyang wheelchair, suot ang isang simpleng puting bestida, tila isang anino sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na parang makina. Bawat detalye ng kanyang plano ay paulit-ulit niyang nirepaso. Kaninang umaga, habang tinutulungan siya ni Lita na maligo, palihim nitong iniabot sa kanya ang isang maliit na USB flash drive. Nandyan na po lahat, ma'am, bulong ni Lita. Ang mga recording, ang video, kopya ng mga bank statement na pinakialaman ni Sir Giler, at ang testimonya ko na sinumpaan sa harap ng abogado niyo. Abogado? Oo. Sa tulong ni Lita at ng lihim na cellphone, nagawa niyang makipag-ugnayan sa pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang pamilya, si Attorney Reyes. Noong una ay nagulat ito, ngunit nang marinig ang buong kwento, mabilis itong kumilos. Ang lahat ay nakahanda na. Pagkatapos siyang bihisan, iniwan siya ni Lita sa kwarto para magpahinga. Ito na ang pagkakataon. Handa na ba ang lahat? Text niya sa isang numerong hindi pamilyar. Isang numerong ibinigay sa kanya ni Attorney Reyes. Ang tugon ay mabilis. Opo ma'am, nasa labas na kami. Hinihintay na lang namin ang hudyat niyo. Huminga ng malalim si Megan. Ito na yon. Maya-maya pa'y pumasok si Giler sa silid. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na naka-slicked back, at ang muka ay nagliliwanag sa kasiyahan. Wow, Hon. You look simple, sabi niya. May bahid ng pang-iinsulto sa kanyang papuri. Inayos niya ang kumot sa mga binti ni Megan. Huwag kang mag-alala. Kahit ganyan ka, ipagmamalaki pa rin kita sa lahat. Kung alam lang niya, pinili ni Megan ang isang damit na hindi niya karaniwang isinusuot para sa okasyon, isang bestidang kulay pula, isang kulay ng dugo, isang kulay ng digmaan. Ngunit para sa gabing ito, kailangan niya munang maging puti, ang kulay ng kawalang malay, ang kulay ng isang tupa na handa ng katayin. Giler, sabi ni Megan, ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing mahina at nanginginig. Hindi ko yata kaya, nahihilo ako. Don't worry, Hon, saglit lang to, sabi ni Giler habang tinutulak ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Ngumiti ka lang, okay? Ipakita natin sa lahat kung gaano tayo katatag. Habang tinatahak nila ang pasilyo, bawat tapak ni Giler ay parang isang martilyo sa dibdib ni Megan. Ang kaba at pananabik ay nagahalo sa loob niya. Dinala siya ni Giler sa gitna ng hardin, kung saan nagaganap ang party. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Nakita ni Megan ang awa sa mukha ng kanilang mga kaibigan. Narinig niya ang mga bulungan ng, kawawa naman si Megan. At ang buti ni Giler, hindi niya iniiwan ang asawa niya.
Ang bawat salita ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Smile, my love. Everyone's watching. Bulong ni Giler sa kanyang tainga bago ito humalik sa kanyang sentido. Ang halik ay malamig at walang buhay. Isang purong pag-arte. Tumingala si Megan. Sinalubong ang mga mata ni Giler. At sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang apoy sa likod ng kanyang mga mata. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga labi. Isang namang ngiting may lihim na kahulugan. Oo naman, mahal ko. Sagot niya, ang bawat salita ay may bigat. Bibigyan ko sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi ito naintindihan ni Giler. Ang akala niya ay simpleng pagsang-ayon lang ito. Ngumiti ito at iniwan siya saglit para batiin ang mga bisita. Habang si Tiffany ay lumapit sa kanya, nag-aalok ng isang baso ng champagne. Kinuha ni Megan ang baso. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak dito. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay naririto na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang kailangan na lang ay ang pagtaas ng kurtina. Ang gabi ay puno ng tawanan, malumanay na musika, at kalansing ng mga baso ng alak. Ang lahat ay perpekto sa paningin ng mga bisita. Isang marangyang pagdiriwang para sa isang matagumpay at mapagmahal na lalaki. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Giler sa isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Kinuha niya ang mikropono at ang lahat ay tumahimik. Mga kaibigan, pamilya, maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na inensayo. This past year has been challenging. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Megan na nakaupo malapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang perpektong maskara ng kawalan. Dumaan kami sa isang pagsubok na sumira sa aming mga puso. Patuloy ni Giler. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang obra ng pag-arte. Nawala ang aming anghel. At pansamantalang nawala sa amin ang lakas ng aking pinakamamahal na asawa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng dilim, doon natin masusukat ang tunay na pag-ibig. At gusto kong malaman ng lahat, lalo na sa iyo, Megan, mahal ko, na hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita, poprotektahan, at mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Palakpakan, mga hikbi ng simpatsya mula sa ilang mga bisita. Si Tiffany ay nakatayo sa isang tabi. Kunwari nagpupunas ng luha. Ang eksena ay perpekto. Cheers! Para kay Giler, ang pinakatapat na asawa. Sigaw ng isa sa mga kaibigan niya. Cheers! Sagot ng lahat. Nang humupa ang palakpakan, isang mahinang boses ang narinig. Pwede? Pwede ba akong magsalita? Lahat ay napalingon kay Megan. Dahan-dahan niyang itinutulak ang gulong ng kanyang wheelchair papunta sa paanan ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Giler. Nagulat si Giler, ngunit mabilis itong nakabawi. Siyempre, ito pa ang magpapatunay kung gaano siya kabuting asawa. Of course, hon. The stage is yours. Tinulungan pa niya itong iposisyon ng wheelchair sa tabi niya. Kinuha ni Megan ang mikropono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay mahina. Halos paos. Gusto ko lang pasalamatan ang asawa ko, si Giler. Ngumiti si Giler, isang ngangiti ng pagmamalaki. Tinuruan niya ako ng maraming bagay. Patuloy ni Megan. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Tinuruan niya ako kung paano ang magmahal ng buo. At tinuruan niya rin ako kung gaano kasakit ang magtaksil. Ang nangiti sa mukha ni Giler ay naglaho. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga manonood. Naisip ko,
Sa gabing ito, gusto kong magbahagi ng isang kwento, sabi ni Megan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Giller at Tiffany. Isang kwento ng pag-ibig, kasinungalingan, at kasakiman. Ito ay isang kwento tungkol sa isang asawang lalaki na kinuha ang lahat mula sa kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang lakas, at halos pati ang kanyang pag-iisip. Megan, ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka na yata, sabi ni Giller. Sinusubukang agawin ang mikropono, pero umiwas si Megan. Hindi pa ako tapos. Tumingin siya sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Ang kwentong ito ay mas maganda kung may mga larawan, hindi ba? Itinaas niya ang isang maliit na remote control na kanina pa niya hawak. At para mas maging espesyal ang kwento ko, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na at puno ng lamig. Imbes na mga larawan, manood na lang tayo ng isang maikling pelikula. Pinindot niya ang isang buton. Ang malaking puting screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng mga masasayang litrato ni Giller ay biglang naging itim. Ang katahimikan sa hardin ay nakakabingi. Ang lahat ay naghihintay. Si Giller at Tiffany ay namutla. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. At pagkatapos, isang imahe ang lumitaw sa screen. Ang unang lumabas sa screen ay isang pamilyar na eksena. Ang madilim na parking lot sa labas ng isang bar. At pagkatapos, dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Nagtatawanan, naghahalikan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang larawan ay malinaw, walang duda, si Giller at si Tiffany. Ano to? Sigaw ni Giller. Sinusubukang patayin ng projector, ngunit huli na ang lahat. Ang video ay nagpatuloy. Sunod na lumabas ang mga audio recording na may kasamang subtitles para sa mas malinaw na epekto. Ang galing ng mga gamot. Unti-unti, pinapahina nito ang isip niya. Boses ni Giller, malinaw at hindi maikakaila. Madali ko nang maililipat ang lahat sa pangalan ko. Mas maganda sana kung namatay siya. Bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa katahimikan ng gabi. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago. Mula sa pagkagulat, patungo sa pagkasuklam. Ang lahat ay napatingin kay Giller at Tiffany, na ngayon ay parang mga estatwang nagyelo sa takot. Sunod na lumabas ang video ng testimonya ni Narslita na umiiyak habang ikinukwento ang bawat detalye ng plano ni Giller mula sa pagpapalit ng gamot hanggang sa paglalagay ng mga hidden camera. Ang huling eksena ay ang pinakamatindi. Isang video na kuha mula sa isa sa mga CCTV camera sa silid ni Megan. Ipinakikita nito si Giller na naglalagay ng mga tableta sa kamay ni Megan. Pinipilit itong inumin habang bumubulong. Inumin mo to, mahal ko, para gumaling ka. Pagkatapos ng video, ang screen ay naging itim. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pag-iyak ni Tiffany at ang mabibigat na paghinga ni Giller. Walang nagsalita. Ang lahat ay nakatitig kay Megan na nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang hukom na nagbigay na ng kanyang hatol. Ang palabas, sabi ni Megan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, ay tapos na. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang matang hindi makapaniwala, isang bagay na imposible ang nangyari. Ipinatong ni Megan ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ang lakas ng kanyang mga braso at pagkatapos, ang lakas ng kanyang mga binti, dahan-dahan. Nanginginig, ngunit buo ang determinasyon. Tumayo siya. Isang malakas na, "Ha?" ang narinig mula sa mga tao. Si Giller ay napaatras na parang nakakita ng multo. Paanong? Nakatayo si Megan ng tuwid. Ang kanyang pulang bestida ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Ang babaeng akala ng lahat ay lumpo at mahina ay nakatayo ngayon na mas matatag kaysa dati.
Akala mo ba, Giler? Sabi ni Megan. Habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit dito, bawat hakbang ay isang dagundong. Na sa lahat ng kinuha mo sa akin, kukunin mo pa pati ang lakas ko? Sa sandaling iyon, ang mga gate ng hardin ay bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama si Attorney Reyes. Ang mga bisita ay nagbigay daan. Ang party ay naging isang crime scene. Giler Sandoval. Sabi ng isa sa mga pulis, Tiffany Chua, inaaresto kayo sa salang attempted murder, falsification of documents, at conspiracy to commit fraud. Tuluyang gumuho ang mundo ni Giler. Tumingin siya kay Megan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at hindi makapaniwalang pagtataka. Megan, bakit? Hindi siya sinagot ni Megan. Sa halip lumapit ito at mula sa kamay ni Attorney Reyes, kinuha niya ang isang nakatuping papel, ang warrant of arrest. Siya mismo ang nag-abot nito kay Giler. Sabi ko sa'yo, mahal ko, bulong ni Megan. Ang kanyang boses ay puno ng lamig na yelo. Bibigyan kita ng isang palabas na hinding-hindi mo malilimutan. Happy birthday! Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalong sumabog sa birthday party ni Giler ay naging laman ng mga balita. Ang kwento ng The Miraculous Wife na nagbunyag sa krimen ng kanyang asawa ay pinag-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Megan, ang lahat ng iyon ay ingay lamang. Naging mabilis ang takbo ng hustisya sa bigat ng mga ebidensyang inilatag ni Attorney Reyes at sa testimonya mismo ni Nurse Lita na naging state witness, sina Giler at Tiffany ay kaagad na napatunayang nagkasala. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Giler sa salang attempted murder at mahabang taon ng pagkakakulong para kay Tiffany bilang kasabwat. Isang umaga, dinalaw ni Megan si Lita bago ito umalis para magsimula ng bagong buhay sa probinsya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Lita, sabi ni Megan habang magkaharap sila sa isang maliit na coffee shop. Ang makita po kayong nakatayo at malaya. Ma'am, sapat na po yung bayad, sagot ni Lita, may ngiti sa kanyang mga labi. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para itama ang mali. Nag-abot si Megan ng isang sobre. Tulungan mo ang sarili mo. Magsimula kang muli. Lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Niyakap nila ang isa't isa. Sa huling pagkakataon, dalawang babaeng pinag-isa ng isang madilim na kabanata. Ngunit kapwa handa ng sumulat ng bago. Kinabukasan, nag-drive si Megan papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Isang tahimik na memorial park. Naglakad siya sa gitna ng mga berdeng damo hanggang sa marating niya ang isang maliit at simpleng lapida, walang pangalan. Isang anghel lamang na nakaukit dito at isang petsa, ang petsa kung kailan siya nawalan. Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na bato. Hello, baby? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit wala ng galit. Ako pa rin ang mami mo. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng lapida. Patawad kung nagalit si mami. Patawad kung ginamit kita para maging mas matatag. Pero tapos na ang lahat, anak. Nakuha na natin ang hustisya, sabi niya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sana matahimik ka na dyan. Huwag kang mag-alala kay mami. Magiging okay ako. Pangako. Mamumuhay ako ng buo para sa ating dalawa. Nanatili siya roon ng matagal. Inilalabas ang lahat ng natitirang sakit. Hinahayaang tangayin ng hangin ang bigat sa kanyang dibdib. Nang tumayo siya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi pa siya buo. Malayo pa. Ngunit hindi na siya wasak. Ilang araw ang lumipas, ipinagbili ni Megan ang mansyon. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakapit sa mga padernyon. Bumili siya ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alon at ang sigaw ng mga ibon. Isang umaga, sa pagsikat ng araw, tumayo siya sa dalampasigan. Ang malamig na tubig
ay humahaplos sa kanyang mga paa. Tila nililinis ang mga sugat ng nakaraan. Ang hangin ay sariwa. Ang langit ay malawak. Pinanood niya ang unting pag-angat ng araw mula sa abot-tanaw. Ang mga kulay kahel at rosas nito ay nagpipinta sa kalangitan. Ito ay isang bagong araw. Isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Megan. Hindi ito ang ngiti ng paghihiganti o ang ngiti ng tagumpay. Ito ay ang ngiti ng isang taong nakaligtas, isang nangiti ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim at hinarap ang araw. Handa na siyang magsimula muli.